fencing po, kapag bumili ka ng stolen property, covered siya sa katarang pambarangay kapag hindi higit sa 50 pesos yung involved na amount. Okay? Next slide. So ito yung batas na nag-increase doon sa penalty and amount na subject doon sa mga offenses. Republic Act 10951. So for example, sa jurisdiction ng katarungang pambarangay dahil ba nag-increase yung fine? Nag-exceed ng 5,000 pesos, naging 40,000 pesos na, pero hindi naman nagbago yung penalty of imprisonment. Hindi na ba siya covered sa katarungang pambarangay law? Ang sagot po dyan, kahit kung nag-increase yung penalty ng fine, kahit yung higit na siya sa 5,000 pesos, naging 40,000 pesos na siya, 20,000 pesos o kung ano man, considering na hindi nagbago, yung principal penalty niya, which is imprisonment, hindi humigit sa isang taon, tanggapin niyo pa rin siya sa katarungang pambarangay po sa school. Regardless kung tumaas yung penalty ng fine. Kasi yung penalty ng imprisonment, na-retain pa rin mo. Hindi humigit sa isang taon. Okay, next slide. Yan. So, ganyan. Next slide. Next slide. Section 408. Sige po. Yan. So, natapos na tayo dun sa 5,000 pesos sa 1 year imprisonment na limitation. Puntahan naman natin offenses when there is no private offended party. Panlima, when the dispute involves real property located in different cities or municipality. So kung halimbawa, meron akong property sa QC, meron din akong property sa Las Piñas,